Daluyan ng mensahe ng Panginoon. So later on, magpapakilala po tayo. So welcome po kayo mga kapatid. Amen. Sa pamilya ito sa Panginoon na kung saan it's not about the religion, but it's about our relationship sa Diyos. Amen. Wala tayong dinadalang religion dito, but dinadala natin si Kristo. Amen. Hallelujah. Do you agree? Amen. Hallelujah. So it's a new beginning. So pag sabing new beginning mga kapatid, parang minsan pag New Year, parang okay pa, pero patapos ng January, parang wala nang bigat sa puso o wala nang bigat sa buhay. Pag sinasabing, Brad, Happy New Year. Diba? Para wala na mga kapatid. Pero sa Panginoon, mga kapatid, pag nasa Panginoon tayo, always mayroong bago sa Panginoon. Tandaan natin yan. Pag nasa Panginoon tayo, doon nagsisimula ang ating mga buhay. So, huwag po kayong maniwala that life begins at 40. Hindi po yun totoo. Life begins when you have Jesus. That's true, mga kapatid, because without Him, there is no life. Kaya nga pag-uusapan natin, dahil nandito tayo, mga kapatid, hallelujah, it's our new beginning again. Amen? Bago na tayo muli, mga kapatid. Pero sabi sa katabi mo, it's new beginning, Brad. Wala katabi doon sa kabila. Amen, hallelujah. Praise God. Sa pag-uusapan natin ang, amen, Kuya Alvin, Dereso, Kuya Alvin. Pag-uusapan natin ang bago sa Panginoon. Amen. Sige, sit down. Amen. So, ito yung verse natin for this month. The theme verse, mga kapatid, sa Lamentation. Sa Panaghoy. 3:22-23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, kapatid, ang sabi dito, ang kanyang kahabagahan ay hindi po natitigil. Now, ito po yung, by context nito, ito po yung mensahe from Prophet Jeremiah na kung saan sa kabila ng katigasan, mga kapatid, ng bayan ng Israel, hindi sila nalipol. Kumbaga, hindi sila naubos. Binigyan sila ng mga remnants, yung mga naiwanan para sa restoration. Kaya yun ang sinabi po ni Prophet Jeremiah na hindi sila na-consume. Like for instance, mga kapatid, when sinabi ng Lord na sa first family, si Adam sa Eve, pagkakainin mo tong bunga ng kahoy nito, mamamatay po kayo. Tama po ba? Pero the thing is, hindi sila namamatay bigla. Dahil si Lord, binigyan niya ng chances ang first family, mga kapatid, na magbalik sa Kanya. The same way din sa atin ngayon. The same way, magtaka kayo, bakit itong masamang tao patuloy na papasama? Bakit hindi sila nalipol agad? Because, ang sabi dito, the great love of God. Ang sabi niya, the compassion never fail. Mga kapatid. At ito ang pinakamaganda, kapatid. Sa atin kasi, pag mayroong nagagalit sa atin, nagpupuno tayo eh. Brad, punong-puno na ako sa'yo. Tayo sa mga anak. Pero ang sa Panginoon, ang sabi niya, it is new every morning. Ibig sabihin, mga kapatid, bago sa bawat araw. The new beginning speaks, mga kapatid, a new fresh start nagmumula sa Diyos. At ito yung kagandahan sa Panginoon, mga kapatid. Pag palagi tayo sa Panginoon, bago ang habag niya sa bawat araw, bagong pag-asa, kaya nga, papansin nyo kapatid, bawat gising is a blessing. Bakit? Kasi si Lord hindi nagtatanim ng sama ng loob. Mga kapatid. Sa bagong buhay, bagong gising, mayroon kang bagong blessing na matatanggap natin sa Panginoon. Ang sabi niya, great is your faithfulness. Kumbaga, mga kapatid, dahil dakila si Lord, mga kapatid, hindi niya mga kapatid na kaya na ang mga lingkod niya, ang mga pinili niya na manatili o malilipol. Bagkos, kapatid, binigyan niya ito ng bagong pag-asa. At ito yun, mga kapatid, ngayon. We have a new hope in Jesus. Amen po? Wala sa labas ang bagong pag-asa, kapatid. Na sa Panginoon po. Kaya nga, salamat sa Panginoon. Dahil hanggat tayo ay may buhay, kapatid, lumapit lang tayo sa Panginoon. Lapit lang. Dahil, ang sabi dito, mga kapatid, alam natin, ang sabi niya, that His compassion never fail. Bakit? Because God is eternal. Tama ba? Mga kapatid. And His great love is eternal din. Pero bakit bago ito sa bawat araw? Para saan ito, mga kapatid? Para sa iyo at sa akin. Iloob ng Lord na magiging bago sa bawat araw. Para pag tayo lumapit, mga kapatid, bago na tayo muli sa Kanya. So, ibig sabihin, pag tayo lumapit sa Panginoon, ano mang nagawa natin mga kasalanan naman, mga kapatid?
pagdating sa araw, may bagong pag-asa. So ang pagpapala ay nasa bagong gising. Kaya nga, napakahalaga na isama natin si Lord, mga kapatid, sa buhay natin. Amen? Kasi hindi man tayo exempted kung ano noon ang bayan ng Israel, mga kapatid. Ganon din tayo katigas ang ulo. Pero ang Panginoon, tinan mo, mga kapatid, pag iikot ang mundo, ano bang napansin natin, mga kapatid, pag umiikot ang mundo? Pag gabi ba dito, ibig ba sabihin ang araw hindi sumisinag? Hindi po, kapatid. Kahit gabi dito, ang araw natili siyang nagliliwanag. Tama ba? The same way din sa Panginoon, mga kapatid. Na kung saan, na mayroong mang darkest time na dumating sa tao dahil sa kasalanan, but ang Diyos ay nanatili siyang nakaabang sa iyo, kapatid. Nakaabot ang kamay. Dahil ang pag-ibig niya at ang kanyang awa at habag ay hindi po natitigil. Ang tao lang ang natitigil paglapit sa Diyos. Kaya nga may mga time na dumidilim ang buhay. Kasi pag walang Diyos, walang liwanag at walang buhay. Tama ba, kapatid? Kaya nga napakahirap pag ang tao mamuhay sa sariling kakayanan at kaparaanan. Bakit po, kapatid? Kasi walang buhay sa labas. Ang buhay nasa Diyos. Amen? Hallelujah! Palapakan natin si Lord. Welcome po ang bawat isa. Amen? Praise God. So, pag-usapan natin muna, mga kapatid, ang bagong buhay, ang bagong kasal, mga kapatid. Di ba pag may kinakasal ang tao, may bagong panimula sa buhay. Tama ba, kapatid? Pag kinakasal ang tao, bagong a new phase of life, bagong pahina sa aklat ng buhay. Now dito, makita natin, mga kapatid, marami itong lesson natin pag-uusapan na kung saan is ang Panginoong Hesus ay ginawa niyang alak ang tubig. Marami tayong pag-uusapan dito, mga kapatid. Now, dito, alam naman natin na si Lord at ang kanyang mga disipulo is invited sa kasalan. And yet, mga kapatid, is nagkakaroon po dito ng milagro na ginawa ng Lord. Pag sila ay imbitado sa kasalan, hindi po si Lord o silang in charge doon. Tama ba, kapatid? Ang in charge, yung host, yung nasa bahay. Pero makita natin dito, mga kapatid, if you allow Jesus to be the in charge, you will see miracle sa buhay natin. Kapatid, makita mong milagro kung paano siya gumalaw. Kaya pag-usapan natin ito, mga kapatid. So on the third day, there was a wedding at Cana in Galilee. The mother of Jesus was there. Now, both Jesus and his disciples were invited to the wedding. And they will run out the wine. Naubusan sila ng alak. The mother of Jesus said to him, they have no wine. Wala silang alak. Kaya nga sabi ng Panginoon, woman, babae, what does your concern have to do with me? Ano yung concern ko dyan? Kasi hindi nga sila taga doon. Kapag invited lang sila, mga kapatid. Amen. Now, later mag-usap tayo na, pwede pala uminom ng alak. Mag-usap tayo yan, mga kapatid. Kasi pwede bang uminom, but hindi maglasing. But hindi ko kinoconsider yan. Lalo na sa mga alak ngayon dito, mga kapatid. So much for that, pag-usapan natin to. Ano ang sabi ng babae, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon, my hour has not yet come. Hindi pa dumarating ang oras ko. Then the mother of Jesus said to the servants, whatever he says to you, do it. Ano ang sasabihin niya, gawin ninyo. And then, alam natin na ang sabi dito, there were set there of 6 water pots. So, 6 po of stones, water pot of stone, ang lagakan ng tubig, mga kapatid. According to the manual purification of the Jews, containing 20-30 gallons of one piece. So, imagine mo yung malaking mga kapatid, yung timba na made of stone. Jar. Ang sabi niya dito, 20 or 30 gallons ang bawat isa. So, marami po yun. Then, ang sabi ng Panginoon, fill the water pots with water. And they filled them to the brim. Pinuno nila. And he said to them, draw some out and take to the master of the feast. And they took it when the master of the feast had tasted the water that was made wine. At ang sabi dito, and did not know when it came from. But the servant who had drawn the water, no, alam ng mga naglilingkod doon. And the master of feast, ang sabi niya, called to the bridegroom sa pamilya ng lalaki. And he said to them, every man at the beginning of sets out of the good wine. So ito yung history noon, kapatid, pag sa mga kasalan, ang una po nilabas nila is yung mga masasarap na alak. Pag lasing na,
Kung marami nang nainom, they will drunk. Ang nilabas na ito yung mga cheap, mga mura na mga alak, mga kapatid. Pero ano ang sabi, mga kapatid, na master of the feast? You have kept the good wine until now. So, ibig sabihin, ang ginawa ng Panginoong Isus, ang pinaka-the best. Kaya nga, sa 11, this is the beginning of sign Jesus did in Cana of Galilee, manifested His glory, and His disciples believed in Him. Now, one thing, mga kapatid, na pag-uusapan natin, sa dami ng milagro na pwedeng gawin ng Panginoong Isus, bakit kaya, mga kapatid, na una niyang milagro is ginawa ang tubig na magiging alak? Yan ang pag-usapan natin kasi mahalaga yan. Unang-una, kapatid, si Lord hindi po killjoy, kapatid. Hindi siya killjoy na hindi magkakaroon ng kasiyahan ang mga lingkod niya. Kasi palagi kasi pag maging Kristiyano, parang ayaw ng mga makihalubilo, yung ayaw ng, parang bang alam mo yung ganong mentality, mga kapatid. Jesus is first miracle is turning the water into wine, mga kapatid. So, napakahalaga yan kasi by the history of the Jew, ang wine po is symbolize their level. Kumbaga, status, mga kapatid. Status ng pamumuhay. Pag maraming wine at marami silang tinatawag na mga masasarap, ibig sabihin mayayaman po sila. Now, dito, pag-usapan muna natin, mga kapatid, bago tayo later on. Now, pag mayroong problema ang isang bahay, mga kapatid, sino po ang lalapitan? Yung may bahay mismo. Yung host, kasi invited man ang Panginoong Hesus dito, mga kapatid. And take note, bakit po lumapit po ang ina ng Panginoong Hesus sa kanya? Ano bang trabaho ng Lord, mga kapatid, in the first place? Carpenter po siya, bago siya nagbe-minister. Tandaan natin na Jesus is a carpenter. Hindi po siya tamad-tamaran, meron siyang trabaho, kapatid. Carpentero po siya kasi yung papa niya. Pero, okay, kunin mo natin yung isang magandang principles dito. Pag ikaw ngayon may problema sa wine, kapatid, ano ba ang lalapitan mo? Yung karpintero o yung gumagawa ng wine? Gumagawa ng wine. O nagtitinda ng wine. Bakit sa lumapit sa Panginoong Hesus? Na, it's not related, kapatid. Yan ang magandang pag-usapan natin. Bakit? Whatever situation na mayroon ka, if you let Jesus in charge sa buhay mo, kapatid, mangyayari at magaganap ang nais niya. Kasi hindi sila pumunta, mga kapatid, sa kapitbahay, mayroon pa ba kayong alak dyan? O sino bang mayroong wine? Hindi sila pupunta, mga kapatid. They came unto Jesus directly. Mga kapatid. Now, the second is, kailangan natin pag-usapan. Now, ano ang problema? Walang wine. Tama? Ano ang problema dito? Walang wine, naubusan sila. Kasi pag walang wine, mga kapatid, mapapahiya yung buong pamilya. Now, ano ang sinabi ng Panginoong Hesus? Fill the water pots with water. I'm just making a very introduction na maunawaan natin, mga kapatid. Anong problema? Walang wine. Pero ano sinabi ng Panginoon? Kumuha kayo ng tubig. That it makes sense? Nagbibigay ba sa atin ng solusyon? Parang, Lord, di ba walang wine? Bakit tubig ang gusto mong kunin namin? Isip ba natin yung mga kapatid? Minsan, ang salita ng Diyos, parang walang dating sa atin. Walang sense ba? Or walang connection. Pero kailangan kasi dito, mga kapatid, ang obedience. Di ba? Ano ba ang solusyon? Alak. Pero ang pinakuha ng Panginoong Hesus, tubig. Di ba parang iba? Example, Brad, dumalo ka sa gawain. Brad, wala kasi kung pera, kailangan ko mag-overtime. Dumalo ka. Di, kailangan ko mag-overtime eh. Kasi nandun yung pera. Minsan kasi, ang salita ng Diyos is, it gives us, mga kapatid, kung paano tayo sumunod. Does it make sense na ang problema is alak, ngayon, tubig ang pinakuha ng Panginoong Hesus? Hindi po, mga kapatid. Kasi hindi yan ang solusyon ng problema eh. Ano ba ang solusyon ng problema? Alak ang kailangan namin dito, hindi tubig. Pero bakit, mga kapatid? Bakit dito is pinapaunawa sa atin na sabi ni Mary, whatever He says to you, do it. At some point, mga kapatid, lalo sa pagbibigay, wala na talaga akong pera. Ito na lang, kaya ko nang kainin. So, mga ganun mga bagay, mga kapatid. Kaya nga, hindi nakakaroon ng breakthrough at milagro si Lord. Kasi bakit? Tayo din ang nagpipigil. That is you and me, mga kapatid. You are holding the blessing of the Lord na hindi maka-breakthrough. Bakit? Sino nagpipigil, kapatid? Because we cannot do what Jesus is telling us. Hindi natin kayang magawa ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Mga kapatid.
That is true for the Christianity. Kaya nga wala tayong nangyayaring milagro, healing, or breakthrough sa finances. Bakit? It's not that, hindi ito mga kapatid na ayaw ng Lord na pagpalain tayo. It's because tayo ang nagpipigil. We are lack of doing what Jesus telling us. Yan ang katotohanan. I am telling you mga kapatid. Maganda pag-uusapan natin. Now, I pray na mas lalo tayong lalapit sa Panginoon, lalo sa kanyang mga salita, mga kapatid. And take note, ang sabi dito mga kapatid, marami itong mensahe but I make it short. Ang sabi dito sa 11, the beginning of sign. Itong panimula, mga kapatid, ng kanyang ginawa ng milagro. Nagpapakita sa kanya ng kaluwalhatian. At ang mga disciple is naniwala sa kanya. So they are believing yung nakita na nila ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Amen? Kaya nga, do whatever Jesus tells us. Pwede ba natin sabihin sabay-sabay? Do whatever Jesus tells you. Isa pa. Ulit. Do whatever Jesus tells you. Sigurado mga kapatid ha. Kasi yan ang pag-uusapan natin ngayon. The beginning of the new Christian, yung last message mga kapatid, ako tumayo is, when you have Christ, that is the beginning of new life. Now, isa kasi sa katanungan mga kapatid, may isang kapatid, Kuya, matagal na ako sa pananampalataya. Bakit walang nangyayari sa buhay ko? Bakit nga ba? Yan ang tanong mga kapatid. Matagal na ako nakikinig sa salita ng Diyos, pero walang mga prayers ko, walang answer. Ganito pa rin ako. Ayun ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid, kasi mahalaga ito. And I pray, now right after this message, mas lalo pa tayo maging committed sa salita ng Diyos at sa gawain ng Panginoon. Tandaan natin, I will speak boldly and directly mga kapatid. Pagpapala, kagalingan, mga kapatid, minsan kasi sa atin, kung will ng Lord, pagpalain ako, pagalingin niya ako. Ganun kasi ang ating minsan pinanghawakan. Mga kapatid, kaya nga di natin naunawaan na kung saan binigay na ng Lord lahat. Alam naman na si Lord, ang Panginoon Jesus magpapako ulit, kapatid. Para pagalingin ka. Magpakahirap ulit para yayaman tayo. Di ba? Tapos na niyang ginawa yun, mga kapatid. See? Mga kapatid, the Christianity, mga kapatid, is not about, mga kapatid, kung anong pwedeng gawin ng Lord. Ang Christianity is, pinapaniwalaan mo ba ang ginawa ng Lord sa buhay mo? Di ba, ang Panginoon Isus, parang tinatanong, gusto bang gumaling? Gusto bang gumaling? Kasi it needs your participation. Mga kapatid, parang yan tinatanong, pinapagaling ka sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, dito, pag-usapan natin ito mga kapatid, na kung saan, paano ba natin maranasan ang mga pangako ng Lord na hindi lang ito napapako. Hindi lang tayo nakaupo nito mga kapatid, okay, magandang mensahe. But there must something na mangyayari sa ating mga buhay. Kasi ang sabi ng Lord, mga kapatid, through Apostle Paul, the kingdom of God is not a lot of word, but in power. Ibig sabihin, maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen ba tayo? Excited tayo? Palampakan natin si Lord. Hallelujah. In the beginning was the Word, mga kapatid. So tandaan natin ito. Ibig sabihin, bago pa sa panimula, bago pa magsimula ang oras, ang sabi niya, nandun na ang salita. Ang sabi niya, was the Word, ibig sabihin that is past tense. So bago pa ang panimula, nandun na siya. Amen? Yan po ang sinasabi niya. Ibig sabihin, mga kapatid, na ang salita, mga kapatid, is kasama ng Diyos, that is in John 1:1, mga kapatid, bago pa likhain ang mundo. This is spaces. Amen? Heavens at tawag niyan. So, marami pong explanation dyan. Matters, mga kapatid. Anong oras na yun? Time. Ibig sabihin, bago pa likhain ng mundo, ang oras, ang spaces, ang tinatawag yan, mga kapatid, ng the heavens, nandun ang salita. So, the Word, mga kapatid, is with God, kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos mismo. Amen? That is John 1:1. At ang salita nagiging tao. Now, kung pasilin natin na lahat ng bagay ay nilikha sa pamagitan ng salita. Walang mga bagay na hindi nilikha sa pamagitan niya. Kumbaga mga kapatid, the Word is the beginning of everything. Now, when you have that Word, mga kapatid, pag nasa iyo ang salita na to,
in every day, you have always the beginning. Bakit? Kasi hindi nauubusan si Lord ng bagong panimula sa buhay natin. Kaya nga, ang sabi niya, it is fresh every morning. Hindi po napapanis ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po napapanis ang plano niya. Sabi, fresh every morning. Bago sa bawat araw at bawat umaga, kapatid. So, are we willing to receive this new? Amen. This fresh every morning? Amen. Amen. Lapakan natin si Lord. Yes, hallelujah. Praise God, hallelujah. Amen. Ang sabi dito mga kapatid sa Isaiah 55, okay, the Word of God produced new beginnings sa ating mga buhay. Tandaan natin. The rain and the snow come down from the heavens and stay on the ground to water the earth. They cause the grain to grow, producing seed for the farmer and the bread for the hungry. Now, that is the analogy. Now, ito yung sinabi ng Panginoon Hesus sa 11. It is the same with my word that I send it out, and it always produces fruit. Tandaan natin yung mga kapatid, it always produces fruit. At hindi lang yun, it will accomplish all I want it to. And it will prosper everywhere I send it. You will live in joy and peace. The mountains and the hills will burst out into the song, and the trees of the field will clap. That is the result. Na una mga kapatid, analogy yan. Bakit palaging nagbibigay si Lord ng analogy? Minsan kasi isang tao, hindi maintindihan ang mga spiritual na bagay. Kaya ang analogy, makita natin, a very natural to explain spiritual truth. Tandaan natin yan. Ang Panginoong Hesus nagbibigay din siya ng mga parable. Bakit? Para maunawaan natin kung ano yung nangyayari sa spiritual. Para hindi lang tayo mga kapatid na yung ano ba, yung blind. Kaya nga dito, ang sabi niya, kung ang ulan, ang snow, mula sa langit bababa, ano po ang magagawa niya? It waters the earth, sa lupa, para po sa mga pananim na tutubo, mamunga, para maritong pagkain, mga kapatid. Ang sabi niya, the same din sa kanyang salita. Pag naipadala sa atin, mga kapatid, mamunga talaga siya. Ang sabi niya, it will accomplish, ibig sabihin, malalagumpay ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Saan po? Sa health, sa relationship, sa work, ano pa? Sa finances, lahat pong aspeto mga kapatid. Kaya ito yung resulta. So ano po ibig sabihin dito mga kapatid? Sabi niya, the same with my word that I send it out. Tapos na nilikha ang lahat. Tandaan natin yun. Pero bakit niya binibigyan tayo ng salita niya mga kapatid? Kasi ito yung magbabigay sa atin ng bagong panimula na habang tayo lumalakad kapatid. Ang sabi niya, if you have the word, you receive it, natanggap natin, magpuproduce talaga sa atin ito ng bunga. At ang sabi niya, it will accomplish. Now, the thing is, ano yung hindi nababasa pag naulanan? Mga kapatid. Ano yung mga dahilan, bakit ang lupa, kahit umulan, hindi nababasa? Either natatabunan, mga kapatid, natakpan, the same way din sa atin. Nandiyan ang salita ng Panginoon, pero matigas ang puso. Tinatakpan natin sa pride. Tinatakpan natin sa gusto natin, mga kapatid. Inaalis natin ang ating mga sarili sa gawain ng Panginoon. Kaya kahit anong dakdak sa salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi talaga maumunga. Yan ang katotohanan bilang Kristiyano. Hindi nagkakaroon ng accomplishment. Kasi ang sabi ng Lord, it will accomplish sa lahat ng aspeto ng buhay. Bakit hindi natin naranasan? Why the Word did not produce new beginnings sa ating mga buhay? Bakit tinakpan mo ang puso mo? Makalyo na, matigas na, o parang pusong bato? Mga kapatid, hindi natin hinayaan mga kapatid na magkaroon si Lord sa ating paggalaw. Kasi ang sabi ito, mamunga talaga sa salita ng Diyos. Lahat ng plano ng Diyos matutugon. Ibig sabihin, lahat ng pinangako niya, mga kapatid, mangyayari sa ating mga buhay. Ganon kapangyarihan ang kanyang salita. Kung ang salita niya kayang likhay ng mundo, kapatid, ikaw ba't ako hindi kayang pagaling at pagpapalain? Sipin mo yan mga kapatid. Think of this. Kaya nga, sabi niya sa 12, ito yung resulta, you will live in joy and peace. Ang sabi, the mountains and hill will burst out into song. Ibig sabihin, aawit sila. The field will clap their hands. Bakit po? Because of the victory and accomplishment. So dito, since na pinadala ng Lord ang salita niya sa ating mga buhay, so kailangan nating tanggapin. Kasi kung ang ulan pinadala mga kapatid, kailangan mabasa maulanan ang lupa para may tutubo. The same way din sa atin mga kapatid, saan natin nilalagay ang salita ng Diyos sa ating mga utak? Mga kapatid, kailangan siya may lagay na may tanim sa ating mga puso, na may tanim sa mga kapatid. At yan po
ang magpanimula ng bagong pag-asa sa ating mga buhay. Whatever situation na mayroon ka mga kapatid, if you have the Word of God, pag naitanim yan mga kapatid, sabi ng Lord, it will accomplish. It will prosper. Saan po mga kapatid? Sa salita niya. So ibig sabihin, since pinadala ng Lord ang salita niya, nasa sa atin kung paano natin dalhin ang salita niya ngayon. It's not about God anymore. Kasi bababa si Lord, second coming na yan. Wala na tayong chances. So ano bang nais ng Lord dito ngayon mga kapatid? Ang salita niya, kailangan natin pag-usapan ngayon. Amen? Wala pa ka natin si Lord. Nangilingan lang ka, praise God. Amen. First mga kapatid, the Word of God is the creative raw material. Ano pong ibig sabihin mga kapatid? Pag gagawa ka ngayon ng bahay, ano yung mga raw materials? Okay, mga buhangin. Kung gagawa ka sa ating marasin ng cake, flour. Now dito mga kapatid, sinasabi ditong ang salita ng Diyos is a raw material. Kumbaga kapatid, ito yung mga ingredients na kung saan mangyayari ang mga bagay na gusto ng Diyos o nais ng Lord. Ang sabi niya dito, by faith, we understand that the entire universe was formed at God's command. Saan po? Sa pamagitan ng salita ng Diyos, lahat o ang universe, kasama na yung mga galaxy, is nagaganap yan sila kapatid. At ang sabi niya, we now see did not come from anything that can be seen. So ibig sabihin mga kapatid, that the Word of God is the creative raw materials. When God created everything, He used His Word. Kaya nga sa ating mga buhay, kung mayroon tayong sitwasyon o problema, ano ba ang dapat nating gagamitin mga kapatid? Kasi since it's a creative Word of God, kumbaga kapatid, it produces something. Ang sabi niya dito, lahat ng nakikita natin is nagmumula sa mga hindi nakikita. So, from nothing to something which is in the spirit. Kaya nga kung pansinin natin mga kapatid, kung matalino lang talaga ang tao, lahat po nangyayari dito sa physical, mayroon po yung pinagmulan. Ang pinagmulan niyan is spiritual. Kaya ang sabi niya, what we now see, ang lahat ng nakikita natin ngayon, ay ang sabi niya, did not come from anything that can be seen. Bakit? Because it comes from God. It comes from the spiritual. Kaya nga ang sabi niya, by faith we understand that the entire universe was formed at God's command. Kumbaga, the raw materials, ang ginamit ng ingredients ng Lord para malikha ang mundo, ang sanglibutan o ang universe is through His Word. So ganito kahalaga ang kanyang salita, kapatid. Bakit? Kasi wala pong mga bagay na nakikita natin, kahit mga bagay na hindi nakikita, kundi nilikha sa pamagitan ng kanyang salita. So dito, pinadala ang salita sa atin mga kapatid, na maunawaan natin na para magamit, kasi di ba ang Lord, pinadala niya ang salita para maipamuhay natin. Kasi nandun yung kapangyarihan, kapatid. Now, pag-usapan natin ito mga kapatid, ito yung how the Word will produce something. Hindi ito process. Later on, pag-usapan natin yung process sa susunod na tagpo pag meron pang chance. So dito, ang Word of God is have a divine energy needed to make things happen. Kumbaga kapatid, when God want to create something, kailangan niya na magbanggit o kailangan niya mag-declare sa salita niya. Kaya nga dito, it is a divine energy needed to make things happen. Kasi the Bible says na lahat ng nilikha ay sa pamagitan ng salita at para sa Kanya. Even tayo mga kapatid. We are, sabi, from the Word. We are come from that. That is the Word. Christ is the beginning. Na kung tayo ay gusto natin magkaroon ng panimula, since binaba ng Lord ang kanyang salita mga kapatid, so saan po tayo dapat kakapit? Para magkakaroon ng nais natin na magaganap sa buhay natin, yung plano natin, yung mga nangyayari sa ating mga buhay, it is in the Word. May isang testimony ito mga kapatid na during IP, may isang kapatid na nandito po mga kapatid na meron siyang naramdaman. At nabanggit itong salita ng Diyos, is it na iinom siya ng gamot mga kapatid? Hindi siya kailangang uminom ng gamot. And that is true. Because the Word of God has a divine energy contained in the very Word. Magkakaroon siya ng kapangyarihan sa iyo mga kapatid. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, magaganap siya. Ibig sabihin mga kapatid, it is the raw o creative raw material from God. Na kung tayo, gagawa ngayon, magsaing ka ngayon mga kapatid para magkakain ka, na gusto mo, o ilagay mo yung bigas. Kung gusto mo mangyari at maganap sa buhay natin, sama mo si Lord. Huwag mo ipagpalit si Lord sa mga panglabas na mga gawain, mga kapatid.
Kasi napakahalaga pag-usapan natin ang kanyang salita palagi, kapatid. Amen? Pangatlo, mga kapatid, the Word of God, it carries the power to resist forces. Di ba, pag mayroong mga gusto kang mangyayari, mga kapatid, mayroong mga nagre-resist na hindi magaganap ang mga bagay. Sa magplano ka, Brad, wala mangyayari yan. So the Word of God ngayon is, mayroon siyang kapangyarihan na labanan ang mga kumukontra. Kasi kung may plano ang Diyos sa atin, kapatid, tandaan natin, nagplano din ang demonyo para sa'yo. That is true, kapatid. Kung may maganda kang plano sa buhay mo, ang demonyo mayroon din siyang magandang plano para sa'yo. Ano ang kailangan natin, mga kapatid? The Word of God, ang sabi niya, His command, backed by great power, no one can resist or question it. See, kapatid? Walang makapag-against sa salita ng Diyos. Kung ano ang binibitawan ng Lord, magaganap yan. Ang sabi niya, His backed up by the great power, may kapangyarihan. Those who obey Him will not be punished. Those who are wise will find time a way to do what is right. For there is a time and a way for everything, even the person is in trouble. Kahit nasa trouble ka ngayon, if you are believing on the Word of God, ang sabi niya, ilalabas ka niya sa sitwasyon na mayroon ka. Yan ang sinasabi niya dito, mga kapatid. You will not be punished. Bakit? Because the Word of God, it carries the power to resist the forces of evil. Sabi niya, mga kapatid. Kaya nga, right after this night, I want and I pray na maging committed sa salita ng Diyos. Na hindi lang tayo yung, okay na, gas-gas ng tainga ko dyan or nabasa ko ng buong Biblia. Kalamitan kasi gano'n ang narinig natin. Pero bakit walang nangyari sa buhay? Bakit hindi madeklaraan ang salita ng Diyos, mga kapatid? Dahil bakit walang kapangyarihan? The power of God is inside in the word of what God says, and what He says, no devil can stop. Nangyari din yan, mga kapatid. Sa isang kapatid na binigyan ng gigsit, sabi ko, kuya, panalangin natin. Kasi kung sabihin ng Lord, mga kapatid, na hindi ka makauwi, hindi ka talaga uwi. The same way din sa akin, mga kapatid. Sabi ng manager ko, hindi ka namin ililipat. Ang sabi ko kay Lord, Lord, what you say, kung ano mang sinabi ng mundo, wala makapunta sa sinasabi mo. If the Lord say yes, no one can stop it. That is faith, kapatid. That is faith pagdating sa salita ng Diyos. Because the Word of God, kahit ang demonyo, mga kapatid, binabanggit ang salita ng Diyos eh. Hindi ba alam yun? Yung sabi ng demonyo din, it is written. Nasusulat din. Pero tayo, kulang tayo sa salita ng Diyos. Kaya kapag nagbabanggit tayo, pag may mga sitwasyon, ano nangyayari sa mga Kristiyano? Iyak, mga kapatid. Binigyan ka na ng kapangyarihan ng Diyos, binigyan ka ng salita, anong ginagawa mo? Si Lord ba, si Lord ba yung nasa temptation, umiyak ba siya? Oo, Father, help me. Nakita niyo ba yun? Wala po, mga kapatid. Anong ginamit niya? It is the word. It is written. Umalis ang demonyo, mga kapatid. Because what God says, no devil can stop it. Pero, kailangan niya yung process na, ito na nga yung kakibat na mayroon tayo, mga kapatid, na ating partisipasyon. Pinag-usapan lang natin dito ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung bakit binaba ng Lord ang kanyang salita, naging tao mismo, mga kapatid, ang Panginoon Hesus yun. Kasi kalamitan sa atin, Brad, season ngayon, lalagnatin ka, flu ka, mayroon kang flu. Yung kasi nangyari sa atin eh. Mga kapatid, inflation na, Brad, nahirap na Pilipinas. Brad, pumunta na sa Amerika kasi doon yung mayaman. Nawawala yung kapangyarihan sa salita ng Diyos, kapatid. Kaya nga, ang mga Kristiyano ay biktima. Kahit pinapanagumpayan ng Panginoong Hesus, pero naging biktima pa rin sa mundo. Because they are lack of the knowledge of the Word of God. The Bible says, my people will perish or you will be die if you are lack of His Word. Mga kapatid, that is true. Kaya nga, minsan may mga sitwasyon, bibiktima ang isang Kristiyano because they do not know how to use the Word of God. Dapat we are Christian. We are, mga kapatid, the royal priesthood. Di ba, mga kapatid? Yan ang katotohanan. Yun yung sitwasyon sa atin. Pero patuloy tayong, mga kapatid, di-receive ng kaaway. Amen? Simple sa sitwasyon ko, sabi ng manager ko sa JAL, hindi ka namin ililipat. Ang sabi ko kay Lord, if you say yes, nobody can say no. GM yun, mga kapatid. Kasi nga,
isang asset doon sa money. Alam na nila yan. Alam ko yan, Larry. Pero pag sabi ng Lord, mga kapatid, it will happen. Yan po ang katotohanan. My life is a testimony pagdating, mga kapatid, sa mga ganung mga bagay. And that is true. Hindi ako nagbibiro kasi I'm standing what I experienced. Hindi ako nagsasalita dito na hindi ko naranasan. Kaya nga, nais din natin maranasan ito, mga kapatid, kasi hindi nagbibiro si Lord. Ang salita niya is, naging tao para mamatay sa atin. Pero hindi ito nangyayari sa ating mga buhay. And until now, ang mga Kristiyano is talunan sa mga sitwasyon sa mundo, mga kapatid. Yan, that is true. Mga kapatid, yan ang katotohanan. And number 4, mga kapatid, and number 3, the Word of God is the spiritual seed that produce harvest. Sinong gustong magiging maginhawang buhay? Kuya, gusto namin lahat. Wala naman gusto, kaya nga nag-abroad kami. Gusto ba natin maginhawang buhay, mga kapatid? Sino? Amen. Ayaw niyo, mga kapatid, ah. Tandaan niyo, wala sa kampanya ang prosperity, ang kagaanan sa buhay. Saan po? Ang sabi dito, the farmer plants the seed by taking the words, God's word through others. Sa 20, the seed that fell on the good soil represent to those who hear and accept God's word and produce a harvest. Ano po, kapatid? 30, 60, and even the 100 times much had been planted. Saan po ang mga pagpapala, kapatid? Wala sa kumpanya, wala sa lugar. Nasa salita ng Diyos, mga kapatid. Kung marunong lang tayo, maging matalino, ang sabi to, if you are the good soil now, you are hearing the word of God, palagi kang mag-ating sa gawain, and ang sabi, you plant the word in your heart, and it will produce the harvest. 30 man, 60, ibig sabihin, in the 100 folds, kapatid. That is the word of God. Ibig sabihin, the desire of God is to prosper us. Kaya ang sabi niya, I came to give you life. And this life will be abundantly. Kaya ngayon ang sinabi ng Lord, mga kapatid, sa atin. Bakit wala pong harvest tayo? Nagsusumikap tayo, naghahabol tayo sa finances, sa trabaho. Tayo yung maghahabol sa pagpapala, tayo yung habulin sa pagpapala, tayo naghahabol sa blessing. Bakit? Because we don't know, or we are lack of knowledge na hindi natin tinatanim ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Saan po tayo mag-harvest? Wala sa kumpanya. Nasa salita ng Diyos, kapatid. Pero until now, hindi tayo nag-harvest. Bakit po? Because in some point, we are not a good sower. We are hearing but not accepting the word. We believe in Jesus but not everything what He says. Sometimes, marami po, mga kapatid, naniwala sa Panginoon sa truth. Hindi lahat na sinabi ng Lord pinapaniwalaan. Kasi pag naniniwala ka, ginagawa mo. Mga kapatid, kung naniwala, ginagawa mo. Kung hindi mo ginagawa, hindi ka naniwala. Because believing in God is doing on it. Di ba sabi ni James? Niloloko mo sarili mo kung hindi mo ginagawa sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi hindi man talaga siya magbubunga sa'yo. Now, the Word of God, it produces a harvest. Ibig sabihin, the desire of the Lord is to prosper us. That is the desire of God. Kaya nga nasa atin ngayon, mga kapatid, do you want to be prosper? Do you want to be healed? Oh, then put the Word of God to your heart and make it planted. Be a good sower, kapatid. Now, if you want a harvest, plant His Word and obey on it, kapatid. Obey on it. Kailangan natin itanim ang salita ng Diyos. Hindi sa utak, mga kapatid, sa puso at mailakad ito. Bilisan natin, mga kapatid. So, His Word is the key. Ito yung ating mga final takeaway. A raw material to produce something, a power to resist the devil, and the seed to produce. So we will experience God's favor sa taong ito, mga kapatid. And that is our new beginning when you have the Word of God. Bagong panimula, mga kapatid. Okay? Okay. So dahil sa oras, mga kapatid, dito lang tayo, mga kapatid. Ang sabi niya dito, who being, okay. Sa number 2, has in this last day God spoken to us by His Son, that is means the Father. He has appointed the heir of all things, ang Panginoong Hesus, through whom also He made the worlds, who being the brightness of His glory and the express image of His person, upholding all things with the word of His power. Na dito lang muna tayo. Minsan, maganda ang buhay sa panimula. Natanong niyo ba, mga kapatid, paano tayo magsusustain? Paano manatili ang mga pagpapala na meron tayo?
Isipin niyo mga kapatid, kahit mga mayayaman, ano nangyari sa kanila? Yung mga mga empire noon, yung mga Babylonian Empire, Roman Empire, ano pa? Yung lahat ng empire, they are falling down, tama ba? Ang problema sa atin yan, Brad, paano ko masusustain ang blessing ng Lord? Ibig sabihin, paano siya mananatili sa atin? Tatanong niyo ba yun mga kapatid? Kasi minsan nag-worry tayo, ayaw ko na umiis sa Pilipinas, Brad, kasi mahirap. Mahirap ngayon. Kumbaga, dahil nakakaroon tayo ng doubts, kasi baka hindi masusustain. Ibig sabihin, paano manatili ang blessing ng Lord? Tatanong niyo ba yun mga kapatid? Brad, matagal na ako dito, pero hindi pa ako pinagpala. Patuloy pa rin, ups and down. Now, pansin natin dito mga kapatid, sabi niya, okay, it uphold all things by the word of His power. Hinahawakan niya ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, yung mga planeta na yan, para hindi magkasabog-sabog, sino pong humawak? Ang Panginoong Hesus. Na kung ang buhay mo, si Lord ang mag-in charge, papanatili niya ang blessing na mayroon tayo at pwede pang mamultiply. But the thing is, do you believe that the word of God is powerful? At tanong dito, ang sabi niya, if uphold all things by the word of His power, saan po nagmumula ang kapangyarihan niya? Ang sabi niya, hinawakan niya lahat ang mga bagay by the word of His power. The power is come from the word. Hindi niya sinabi mga kapatid that His word is powerful. We know it. Alam natin yan mga kapatid. Kaya nga dito, ang sabi niya, that all things, i-uphold all things by the word of His power, na kung gusto mo, kung nais natin mga kapatid na mahawakan ang ating mga buhay at nandun sa Panginoon, kailangan natin ang kanyang salita mga kapatid. Walang iba kapatid. Hindi si kuya, sino bang kuya o si pastor ba o sino ba yan mga kapatid. Hindi po yan ang pwedeng humawak sa inyo. Si bangko ba, si stocks ba, sino ba, mga investment ba? Wala po yan mga kapatid. Saan po? Sa salita niya mga kapatid. Nandun ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Now, ano ang gagawin natin mga kapatid? Ang sabi ng Lord sa 12, dito tayo sa 12. Look, I am coming soon. My reward is with me. I will give each person according to what he have done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, and the beginning of the end. Alam naman natin na si Lord is walang panimula at pangwakas. Bakit? Eternal po siya. Tama ba? Anong sabi niya? I am the Alpha and the Omega. This is the Greek letter. Panimula at pangwakas. Bakit niya sinabi ito mga kapatid? Ako ang panimula pangwakas. Kasi pinagmulan natin sa Panginoon at babalik din tayo kay Lord. Tama? Na ibig sabihin dito mga kapatid, na in between, sa kalagitnaan na yan, is nasa sa atin ang free will to choose. Either way, maniwala ka sa Kanya o hindi, haharap ka pa rin sa Kanya. Bakit niya sinasabing, I am the Alpha and the Omega? Dahil si Lord, wala namang panimula, wala namang siyang time. Kasi siya ang ating panimula at pangwakas sa ating mga buhay. Na kung gusto natin mananagumpay sa buhay, mga kapatid, in between, make your choice. And that choice is your free will. Gusto bang mag-atin sa gawain o hindi? Gusto bang makinig sa mga salita ng Diyos o hindi? Mga kapatid. Kasi binigyan tayo ng Lord ng kalayaan eh. Kaya sa ating mga buhay, is not about na, Lord, kung pagpalain mo ko, pagpalain mo ko. Hindi po kapatid. Binigay na niya lahat. Ang banal na Espiritu, ang kanyang anak. Ano ba ang kailangan mo? He give it all. Mga kapatid, He's waiting for you to respond. To be united in the Word, na makiisa tayo sa salita ng Diyos. Tandaan natin yan mga kapatid. The Lord did it all. Ginawa na niya lahat. Kaya nga sabi niya, it is finished. Kung gusto mo ng blessing, nasa kanya salita. Wala sa kumpanya. Gamitin ng Lord ang kumpanya, yes. But not in the company. Gusto mo ng kagalingan, wala sa gamot. Nasa kanya salita, mga kapatid. Maybe gagamitin niya yung mga gamot na yan, but there is a breakthrough in the Lord. Kasi ang sabi niya, ako ang panimula mo at pangwakas mo. So in between, you have to choose. So huwag natin ipagpalit si Lord sa mga bagay sa panglupa, mga kapatid. Kasi either way, siya yung Omega. Ibig sabihin, He is the last na harap tayo sa Kanya. Ginawa ng Lord sa ating mga buhay, kapatid. Kasi ang salvation is not just about getting to heaven. Kasama yan din. But the Lord is concerned for our current situation. Yung sitwasyon mo ngayon, concern si Lord niyan, mga kapatid. The thing is, concern ka ba? Brad, concern ako, Brad, kaya nga nagtatrabaho ako. Kaya nga, pag tayo manangan sa sariling kakayanan, you cannot uphold, hindi mo mahawakan, hindi mo masusustain ang blessing. Kaya nga, pag magbakasyon ang isang OFW sa Pilipinas, ay, Brad, daming naiwanan eh. Babalik sa baba.
Parang gulong ng palad ba? Up, down, up, down. Mga kapatid, hindi yan ang plano ng Lord. It is true. Ang plano ng Lord, ang sabi niya, that my plans for you is to prosper, give you hope and a future. Then ano bang plano natin? If you are not aligning on that plan in that word of God, you never experience the goodness of God. Isipin mo, lahat ng mga empire bumagsak. Pero ano nangyari sa bayan ng Israel ngayon? Dahil sa kabutihan ng Panginoon, di ba, bumalik sila. Napakayaman pa na sa Pilipinas. That is the sign of the goodness of the Lord. Na kung anong sinabi niya, kaya niyang tuparin, mga kapatid, even sa buhay mo sa akin ngayon. Kaya tayo po tumayo. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sige po, mga kapatid. Saglit lang to, mga kapatid. Just fix the chair. Fix natin ang chair at we will declare mga kapatid na unang-una deklarahan natin na magkaroon tayo ng fresh start, maging committed ang bawat isa sa salita ng Diyos, sa gawain. Kapatid, hindi ito para sa panambahan, kapatandaan natin, sa palagi natin pag-aatin sa mga gawain ito is not for the church, it's not for this building. Ang makapag-benepisyo niyan, ikaw at ako. Minsan kasi, aatin ako, Lord, ang gawain para sa iyo. Actually, kapatid, the Lord will remain God. Kahit hindi ka mag-aatin o hindi ka maniwala sa Kanya, He will remain God, kapatid. Tandaan mo yan. But, do you want to experience His goodness? Gusto ba maranasan ang Kanyang mga pagpapala at blessing? It is in His Word. Kaya nga sa gabing ito, mga kapatid, let's pray that the Lord give us a heart na magutom sa Kanyang salita at mahawa sa Kanyang presensya. Father, help us to recommit once again our life unto you. Na ang bawat isa sa iglesyang ito, Panginoon, ay nabuksan ang kaisipan kung gaano kahalaga ang iyong salita, Panginoon, na hindi namin ito kayang ipagpalit sa mga bagay dito sa mundo, Panginoon. Lord, we thank you na ang salita mo ay nagiging tao, which is ang Panginoong Hesus na pinagkaloob mo sa amin. Lord, we are reaffirming, O God, ang pakikisa namin sa salita mo. Na sa gabing ito, Lord, lalakad kami. Naunawaan namin na salita mo, Lord, is a creative word. It will do something. It will create something. It's a powerful word na mapigil, masira ang gawa ng kaaway. And your word, O God, it will produce fruit sa aming mga buhay. Lord, may tanim nawa ang salita mo at maunawaan na namin ang bawat isa, Lord God, kung gaano kahalaga yung salita na pinadala mo dito sa amin sa gabing ito. Lord, salamat at sa gabing ito deklarahan namin ang pagpapalat grasya mo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Amen. Bago natin silyuhan sa panalangin. Hallelujah. Kuya Julius, punta kayo dito. Si Kuya Julius, Kuya Noel, Kuya Jerry. Amen. Si Kuya Janry, halika. Amen. Hallelujah. Taas natin yung kamay natin sa kanilang mga buhay. Let's have a blessings on their lives. Father God in heaven, in the name of Jesus, Lord, maraming salamat sa biyaya mo sa bawat isa sa amin. Lalo na, O Diyos, sa ginawa mo sa buhay namin, na nagiging witness kami sa kabutihan mo sa buhay ng Kuya Julius, Kuya Jerry, even kay Kuya Noel, Panginoon, kay Kuya Janry. Hallelujah. Na natagpuan mo sila, Panginoon, na nakatayo sa pinakamagandang katayuan sa buhay na makinig sa iyong mga salita. Maraming salamat sa kanilang mga buhay na kung saan, Panginoon, inabot mo sila at dinala mo ang kanilang panyapak sa iyong ubasan, Panginoon. Patuloy mo, Diyos, na silyuhan ang kanilang mga buhay sa iyong banal na dugo, na manatili sila. Dimityos you, Lord, sa kanilang mga buhay. At maraming salamat, Lord, sa araw na to, na kung saan, Panginoon, ang
Sabi niyo sa inyong mga salita, mapalad ang natagpuan na kung saan nagpuri, nakinig sa iyong mga salita. At ito yung ginawa mo sa kanilang mga buhay, Lord. Maraming salamat, Lord. And I pray in Jesus' name na gagamitin mo sila, magpatuloy sila sa race na ibinigay mo sa kanilang mga puso, Panginoon, at itinaga mo, Panginoon, ang araw na to para makasama namin sila. Patuloy mo, Panginoon, pagpalain ang kanilang mga buhay. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Father God in heaven, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat sa iyong mensahe na aming narinig. Iukit mo ito, Panginoon, sa aming mga puso. You said on the very word you have, Lord, you are the Alpha and Omega, the beginning and the end. Hallelujah. Lord, ginawa mo na lahat sa cross. Amen. Wala na kaming idagdag, wala na kaming ibawas. Yet, Lord, pag-alabin mo ang aming mga pananampalataya, na magtiwala kami, panghawakan namin ang iyong ginawa 2,000 years ago doon sa cross, Panginoon, ng Kalbaryo, para nang sa gayon magkaroon kami ng buhay. Buhay na kasiyasiya at masagana. Lord, maraming salamat sa iyong ipinagkatiwala na buhay sa bawat isa sa amin. Sa mga oras na to, sama-sama kami magpapasalamat. Magbalik handog sa inyo, Panginoon. Na natagpuan ninyo kami, Panginoon, na makinig ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, marami kang magandang plano sa bawat isa sa amin. Samahan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon, na sa mga huling araw, Panginoon, hallelujah, hindi kami, O Diyos, malinlang sa kung ano-ano na mga naganap sa aming kapaligiran. Yet, Lord, open the eyes of our hearts, Lord, that we may encounter you. We may see you face to face in this life. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat na narito, ang lahat ng mga ginamit mo, ang bumuo sa praise and worship team, mula umpisa hanggang sa pagtatapos. Panginoon, punuin mo ang bawat isa sa amin na magiging blessing kami right after paglabas namin, Panginoon, sa ubasan mong ito. Tulungan mo kami that we can live, hallelujah, maipamuhay namin, hallelujah, ang aming mga narinig, ang aming mga natagpuan na kayamanan mo, O Diyos, that we can live not by sight, O Lord, but tonight, binago mo na ang larangan ng aming mga buhay, at ito ay magiging kasiyasiya at masagana sa pangalan mo, Panginoong Jesus, at sa gabay ng iyong banal na Espiritu. Lord, deklarahan mo ang aming mga buhay. Patuloy mo kaming gamitin, patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan na sa kabila ng aming mga katayuan sa buhay, ikaw ang pinaka-Diyos na nagsabing una at huli, the Alpha and Omega. Salamat, O Diyos, sa bawat isa. Hallelujah. Samahan mo kami na sa buong isang linggo muli, magkikita kami para magpupuri sa inyo. Patuloy mo, Panginoon, na pagpalain ang gawa ng aming mga kamay. Hallelujah. At lahat ng aming mga deklarahan, ang aming aapakan ay pinagpala mo. At binigyan mo kami ng authority, Panginoon. Salamat sa araw na to. Purihin ka, O Diyos, sa lahat. Lalo na ang iyong biyaya, provision na siyang aming pagsasaluhan. Salamat sa mga kamay na naghanda dito. Ang mga kapatid na naglaan ng kanilang mga oras. They sacrifice hours, they sacrifice their skills, Lord, hallelujah, para to glorify you. Na pag ito ay aming pagsasaluhan, ang pagpapala, Panginoon, it will not come only to us, but it will overflow. Na gamitin mo ang bawat isa. Mapalad ang nagpapakain doon sa walang kakayanan o hindi able na magbalik at magpakain. Dahil ang sabi niyo, Panginoon, ikaw ang magbalik sa lahat. Salamat sa araw na to, Panginoon, and you are our great provider, our Jehovah Jireh. Purihin ka sa lahat ng pagkakataon. In the name of the Father, in the name of the Son, and the Holy Spirit. Church, claim and declare, the Lord is with you. In Jesus' name. Amen.
Amen.